Hello dear teachers! So ito na po yung karugtong ng ating naunang video in relation to NCOI annotations form for Teacher 6 para sa mga reclassification o kaya naman ay natural vacancy in the coming year kasi papasok na din po yan for example. So ito po yung mga ilalaman. So ngayon po, yung last video natin, sana po ay napanood ninyo, yung 4.4.2, ayan po. Ngayon naman po, ang puntahan natin ay ang next natin na NCOI 5.4.2. Communicate promptly and clearly the learner's needs, progress, and achievement to key stakeholders. So, napakasimple naman po nitong indicator. Alam kong gets na gets nyo to. So, dapat po makikita na may communication tayo sa ating mga stakeholders. I-communicate natin ang performance ng ating mga estudyante. So, isa lang po ang hinihingi dito. But then, take note, isa nga lang po na MOV, but then it should be reflected or it should be an MOV, kung ano man ang mapipili natin dito, na makikita sa lahat ng quarter. So, halimbawa, tayo po, ang pinakita natin ay ang report card ng ating mga estudyante. Dapat po yung report card ay may parents or guardian signature sa lahat ng quarter. And may kasunod po siya, supported by minutes of meeting. Kasi syempre sa mga meetings, diyan tayo nag-release ng ating report card. Kung hindi yan ang inyong MOV, halimbawa ito po na corrected test paper, sabi ko nga kanina dapat test paper for every quarter. Then with parents signature or guardian signature and may date of receipt. So dapat po careful tayo dyan na yan po ang ating mga pinakitang MOV. Ngayon po, kung halimbawa yun ang iba naman ang gusto nyo, halimbawa ito po pwede rin, yan, basta pili po kayo dyan ng isa at saka dapat po in 4 quarters. Okay, next is description. So ako po dito, ang describe po dito is itong report card kasi yan po yung ating napiling MOV. So pakibasa na lang po dyan ang ating sample content. Then sa annotations naman po, sabi ko nga kanina, mas magiging organized yung ating annotation kung gagamitin natin ang StarWay approach. Ano ba ito? Ibig sabihin, isabihin nyo po ang ating situation, yung ating naging task or task natin, yung action, yung ginawa mo related sa indicator. Then, what was the result? Okay po, so pakibasa na lang po niyan, pakipause na lang yung video kung gusto nyo mas tutukan. So, pinapakita lamang po natin ang simple at mas organized sa pagsagot ng ating mga annotation form. Next indicator po tayo. Indicator 5.5.2. Ano ba ito? Utilize assessment data to inform the modification of teaching and learning practices and programs. So, dapat ginamit natin yung ating mga assessment results. So, ngayon, ang MOV dito na sinasabi is isa lang. One MOV needed. Dalawa lang naman halos dito ang pagpipilian natin. Pero dapat po, halimbawa, ang pinili natin ay list of least learned skills based on frequency of errors or item analysis. Dapat po ipapakita natin yung mga least learned skills natin. May report dapat from 1st to 4th quarter. So, halimbawa po yan pong pinili natin. Kung dito naman tayo sa interventions use, dapat complete po yung documentation. Pag sinabi pong documentation, complete, may narrative report, may attendance, may pictures, may accomplishment report, at kung may proposal, much better, kompleto. So, pili po kayo ng isa dyan, pero dapat po in 4 quarters. Next, i-describe po ninyo. Ayan po, pakibasa na lang. Then, ang annotation naman, sabi ko nga ulit, mas maganda kung StarWay ang gamitin natin. So, paki-watch na lang po yan, paki-pause na lang ng video. So, yan po yung ating NCOI 5.5.2. Next NCOI po ay ang 7.4.2. Develop a personal, professional improvement plan based on reflection of one's practice and ongoing professional learning. So, tayo po ang magusulat dito ng MOV. Dapat may copy na tayo dyan or alam na natin sa isip. Then, i-describe po natin. Then, ang annotation. Ito po, teachers, lahat po ito dapat meron tayong MOV. Hindi pwede yung isa lang. Kasi po ito pong apat ay konektado sa bawat isa. Unahin po muna natin yung certification. So, itong certification naman po ito na tayo ay nakatapos gumawa ng ISAT at tayo ay nakapag-submit or nakagawa ng ating IPCRF development plan. So, yan po. Gagawin niya ni ICT coordinator or the school head.
Then ito po na number 2, may IPCRF development plan dapat tayo. Then yung mid-year review form at ang ating updated. Medyo po kung makapasin nyo, parehas halos yung 2 and 4, but then may pagkakaiba po yan. Ang isa po kasi yung IPCRF natin dito, itong development plan, ito po muna ay yung ating unang ginawa. Okay? Then, based from that, pinakita natin sa ating superior, then ni-review. Ito po yung laman ng mid-year review form. And based from that, siyempre may mga improvement po tayo dyan, may mga binago tayo kung na-achieve o hindi. So, magbabago po yan sa ating updated IPCRF development plan. So, kaya po, dalawa ang IPCRF na ipapakita nyo dyan, development plan. Ang isang ay may changes na or may nabago na kasi pwedeng na-achieve na yon, so may pinalitan na po kayo. So, describe nyo yan. Then, may annotation po ulit. So, that is how you present. Okay po? So, pakipost na lang po nitong video para po mas makita nyo po ang sample content. Again po, dear teachers, ito po ay sample content lamang. I am not telling that this is correct 100%, but I hope this one will help you. So, kung may comment po kayo dyan, mag-comment na lang po kayo. Thank you for watching po. This is Teacher Jed. God bless!